Mga kapatid sa pananampalataya, basahin po natin ang chapter 18 verse 1 up to 22. Ang mga saserdote ng mga Levita, ang buong lipi ni Levi, ay hindi magkakaroon ng bahagi ni mana na kasama ng Israel. Sila'y kakain ng mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy at ng kanyang mana, at sila'y hindi magkakaroon ng mana na kasama ng kanilang mga kapatid. Ang Panginoon ang kanilang mana gaya ng sinalita niya sa kanila. At ito ang magiging karapatan ng mga saserdote sa bayan sa kanila na naghahandog ng hain, maging baka o tupa na kanilang ibibigay sa saserdote ang balikat at ang 2 pisngi at ang sikmura, ang mga unang bunga ng iyong trigo ng iyong alak at ng iyong langis, at ang unang balahibo ng iyong mga tupa ay ibibigay mo sa kanya. Sapagkat pinili siya ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong mga lipi upang tumayong mga siwa sa pangalan ng Panginoon, siya at ang kanyang mga anak magpakailanman. At kung ang isang Levita ay umalis sa alinman sa iyong mga pintuang daan ng buong Israel na kanyang pinakikipamayanan at pumaraon na buong nasa ng kanyang kaluluwa sa dakong pipiliin ng Panginoon, ay magkangasiwa nga siya sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos, na gaya ng ginawa ng lahat ng kanyang mga kapatid na mga Levita na tumatayo roon sa harap ng Panginoon. Sila'y magkakaroon ng magkakaparihong bahagi na kakanin, bukod sa magmumula sa pinagbilhan sa mana ng kanyang ama. Pagpasok mo sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag kang mag-aaral gumawa ng ayon sa mga karumaldumal na mga bansang yaon. Huwag makakasumpong sa iyo na sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula o nagmamasid na mga pamahiin o inkantador o manggagaway o inkantador na mga ahas o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay, sapagkat sinumang gumawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon, at dahil sa mga karumaldumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Ikaw ay magpapakasakdal sa Panginoon mong Diyos, sapagkat ang mga bansang ito na iyong ariin ay nakikinig sa kanila na nagmamasid na mga pamahiin at sa mga manghuhula, ngunit tungkol sa iyo ay hindi pumayag ang Panginoon mong Diyos na gawin mo. Palilitawin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta sa gitna mo, sa iyong mga kapatid na gaya ko sa kanya kayo makikinig, ayon sa lahat ng iyong ninasa sa Panginoon mong Diyos sa Horeb, sa araw ng kapulungan na sinasabi, huwag mong iparinig uli sa akin ang tinig ng Panginoon kong Diyos, ni ipakita pa sa akin itong dakilang apoy, upang huwag akong mamatay. At sinabi ng Panginoon sa akin, mabuti ang kanilang pagkasabi na kanilang salitain, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. At mangyayari na sinumang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan, ay aking sisiyasatin yaon sa kanya. Ngunit ang propeta na magsasalita na salitang may pagpapalo sa aking pangalan, na hindi ko inuutos sa kanyang salitain o magsasalita sa pangalan ng ibang mga Diyos, ay papatayin nga ang propetang yaon. At kung ang iyong sasabihin sa iyong puso, paanong malalaman namin ang salita na hindi sinalita ng Panginoon? Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon. Ang propetang yaon
ay nagsalita ng kahambugan. Huwag mong katakutan siya. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Amen.